Hello po, magandang umaga po, magandang araw. Dito po tayo sa tindahan ni Sister Cheryl upang ang mabuting salita ng Diyos ay ating matutunghayan sa Biblia. Tandaan niyo po, hindi po ako dumadalaw dahil sa ano pa man, hindi ang aking pagdalaw ay pagbabasa ng mabuting salita ng Diyos para sa ating ibang tawag dito, sa ating kahuunlad. Kung merong pagunlad sa bagay material, dapat lang umunlad tayo sa spiritual. Sapagkat yung buhay spiritual, ito po ay pangmatagalan, kaibigan. Yung mga bagay dito po sa mundong ito, panandalian lamang po. Ano, tandaan nyo, mga bagay na nakikita ng ating mga mata, nakakapagbigay ng kasiyahan sa ating pagkatao, lahat ng yan, panandalian lamang po. Pero bago tayo tuluyan papalawak, tayo muna po ay mananalangin upang ating hingin ang tulong ng Diyos sapagkat sa buhay natin ito, kailangan natin ng salita ng Diyos, pero kapag ang salita ng Diyos, ay kailangan din natin ang patnubay ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon nito. Buksan ang mga puso at isipan ng mga tao na nanonood ng video nito upang kami po ay Panginoong Diyos ay malubos ang aming kagalakan, ang kami po ay mabusog sa iyong mga salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa unang Korinto 6:20, ganito po ang pahayag ni Pablo, kaya't ako'y sugo ni Kristo. So yung entrada, sugo ako ni Kristo. Ibig sabihin, si Pablo po inutusan ng ating Panginoong Yesus. At nangyaring lahat yun nung naglalakbay siya sa Damascus. Dala ang paintulot ng pinakapunong pare upang hanapin at pusigin, dakpin, ipakulong, pahirapan ng mga tagasunod ni Jesus. Pero nung siya po ay kinausap ng ating Panginoong Yesus, siya po ay sinugo sa mga hentil. Tayo po, hentil tayo. Pilipino, doon tayo sa grupo ng kahentilan. Hindi po tayo Udyo o Jew or Israelita. Kaya sabi ni Pablo dito, ikalawang Korinto 5:20, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Kung paanong nagsasalita si Pablo sa panahon niya, anong sabi niya? Parang Diyos na rin ang namamanik sa inyo. Makita nyo? Kasi po dalan po niya ang misay ng Diyos sa tao. Kaya isa po si Pablo sa nabiya ng biyaya na naging apostol po siya kay Kristo Jesus. At ang dalang aral niya, ito po ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo. Ibig sabihin, sugo ng Diyos si Jesus at si Jesus naman nagsugo siya. Kasi po, hindi may mapagpapatuloy ang misay ng Diyos kung si Jesus po ay nasa langit na. Ang kasaysayan ng Jesus, at the age of 30, siya po'y binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River. Nagsimula na po siya magministeryo.
3 taon po siya nag-ministry at iniabla po sa Roman government at tinatulan ng kamatayan. Sa 4 araw, si Jesus po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Sa iyong pangunahing nabuhay sa mga patay. Kaya bago po siya tuluyang umakyat sa langit sa dati niyang kinalalagyan, siya po ay nagbili sa kanyang mga apostol. Sa loob ng 40 dias dito sa lupa, sila po ay kanyang tinuruan. Nagtagubili siya sa kanila. Kaya nung umalis na po si Jesus, umakyat na sa langit, in the day of Pentecost, nagsimula na pong mangaral ang mga apostol. Kaya sabi ni Pablo, sugo ako. Kasi po isa siya sa nakinabang. Nung ang Panginoong Yesus ay nasa langit, inutusan niya si Apostol Pablo. O basahin ko po, ano? Ganito po ang nakalagay. Sa Gawa 26:12, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare o punong saserdote. 13, ng katanghalian tapat kami naglalakbay. Nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pag-iimagsik mong yan, para kang sumisikad sa tulis. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. 16, tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin, magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. 18, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Ito po yung pagka-convert ni Apostol Pablo noong naglalakbay siya papuntang Damasco. Dala ang paintulot ng mga punong saserdote, mga Hudyo. Kasi po si Pablo ay isang Hudyo. Inaanap niya ang mga mananampalataya kay Jesus. Yun nga po, pinabibilanggo, pinapapatay, sinasaktan. Lahat ng pahirap ginagawa niya sa kanyang panahon. Kaya sabi ni Jesus, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya nung suguin niya si Pablo sa mga Hentil, ito na po ang salita niya. Anong sabi ni Apostol Pablo, kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Hindi po Diyos si Pablo. Kung bagamat gano'n ang kanya salita, parang Diyos na rin. Nakalagay Ano nakalagay? Parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo. Ibig sabihin, pag nagpunta ba si Pablo, nangaral sa iyo, si Pablo ay Diyos na? Hindi po. Ang dala niya po kasi yung mensahe ng Diyos. Anong mensahe niya? Tuloy natin ang basa. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Magipagkasundo kayo sa Diyos. Anong turo ni Pablo? Magipagkasundo kayo sa Diyos. Anong ibig sabihin? Sa panahon na ito,
ang tao at ang Diyos hindi magkasundo. Ang tao po ang lumayo sa Diyos dahil po sa kasalanan. Habang gumagawa kang kasalanan, kaibigan, lumalayo ka sa Diyos at lumalapit ka naman kay Satanas. Sapagkat si Satanas po ang author ng kasalanan. Habang ginagawa mo yung mga kasalanan, lumalapit ka kay Satanas at lumalayo ka naman sa Diyos. Kaya nung panahon ni Pablo, anong sabi niya? Makipagkasundo kayo sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan nila. Sila po kasi yung mensahero ng Diyos. Si Pablo. Anong sabi po dito? Basahin natin Dito po sa verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang akong kaibigan, di nakahaway. Dati siya kahaway ng Diyos. Kaya yung karanasan niya, ayan ang sinasabi niya, makipagkasundo kayo sa Diyos. Maging dito po sa lupa, pagka nagkasala ka kaibigan, lahat tayo nagkasala, limbawa sa kapwa-tao natin. Hindi po ba nakikipagkasundo tayo? Kung minsan mismo sa korte, anong sabi ng korte? Sige, mag-usap muna kayo, pumunta kayo sa mediation. Pagkatapos yung magpunta sa mediation, kung ano man ang inyong napag-usapan at saka kayo bumalik dito sa aking sala, sabi ng judge. Di po ba? Lalo na po sa labor. Kapag nagsampa ka laban sa iyong employer, ang gagawin ng judge, dadaling ka doon saan? Doon ka magipagkasundo sa iyong employer, sa mediation. Lalo na ngayon, kung hindi naman criminal talaga ang pangyayari, sometimes sinasabi nga ng court, bumalik muna kayo sa barangay nyo. Mag-usap kayo sa barangay nyo. Hanggat maaari po, ginagawa ng judge, bago siya mamagitan sa inyong dalawa, dumadaan po lahat tayo sa mediation. Ano man ang ating mga ginagawang hindi kaganda-ganda, kanais-nais, dumadaan tayo sa barangay. May 3 hearing sa barangay. Ang gagawin ng barangay, pagkakasunduin po tayo. Pag sa korte naman, dadalhin din po tayo sa mediation. Pagkakasunduin tayo. Kasi alam niyo po, yung mga judge, hanggat mahari ayaw nilang umatol. Kaya ganun po Ako nakaranas din po ako ng mediation nung araw. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya ng air conditioning. Napagbintangan ako. Naging organizer daw ako ng union. Pinagbintangan ako. Kaya tinanggal ako ng aking amo. Nung pumunta ako sa labor, dinala kami sa mediation. Doon kami nagkasundo. Ano po? Kaya ganun din ang mensahe ni Pablo. Anong sabi ni Pablo? Kaya ngayon, asa na ba yung binasa ko kanina? Ito, 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang akong kaibigan, di nakahaway. At inirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Yun. Yung inirang ako, sabi niya, yun ang ibig sabihin, appointed me as a apostle. Naging apostol po siya ni Kristo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, makipagkasundo tayo sa Diyos. Kasi po,
Malaki ang kasalanan natin sa Diyos. Malaki ang kasalanan natin sa Diyos. Kung hindi po tayo magipagkasundo sa Diyos, in the end, tayo po yung pinakakawawang tao nila lang sa lupa. Eh bakit? Kaya sinabi kong kawawa tayo. Isipin nyo kung dito sa lupa nagkipagkasundo ka sa yung naging kahalit, kahaway o pinagkasalahan. Eh lahat naman tayo nagkasala sa Diyos. Ba't hindi tayo magipagkasundo sa Diyos? Yung iba, sabi nila, at saka na lang. May mga ganyan salita ang tao. At saka na lang. Ang nakakatakot dyan, kapag sinabi mo at saka na lang, paano kung bigla kang binangungot, kaibigan? Paano ka pa makakapanumbalik sa Diyos? Kaya sabi ni Apostol Pablo, anong sabi niya? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesus. Ibinilang akong kaibigan, di nakaaway, at inirang niya ako upang panumbalikin sa kanyang mga tao. Ito po yung appointed ng Kristo sa kanya ng Damascus journey. Ang sabi niya, magpapatotoo ka sa mga tao sa iyong nakita at ipakikita ko pa sa iyo. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, patatawarin sila sa Diyos. Patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan po pala ni Kristo. At dito naman sa pamamagitan ni Pablo. Kasi po si Pablo, inutusan niya ni Jesus. Binigay niya po ang full authority sa kanya. Kaya sabi ni Pablo, at inirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Kung titignan niyo po yung history ni Pablo, siya po ay pandak, may pagkapandak siya. Pagkatapos yung mata niya, hindi po maganda, lumuluwa ang mata niya. Ibig sabihin yung malalaki yung mata at kalbuhin siya. Isipin niyo po, kung ganong klaseng lalapit sa iyo, ano kaya magiging reaksyon mo? Baka, ay ikaw? Ikaw ang mag-uutos sa akin para manumbalik sa Diyos? Dahil sa itsura ni Pablo? Ano po? Hindi. Totoo ang sinasabi ni Apostol Pablo. 19. Ang ibig kong sabihin ng tao ay binibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Di ba napakaganda ang kanyang balita? Huwag mong tignan si Pablo kasi kung titignan mo, kung mistisuhin ka, ay baka lalahitin mo si Pablo. Pandak, luwa ang mata, kalbo. Isipin nyo, kung gwapo ka, mistisuhin ka, kagaya ni Pablo lalapit sa iyo, pangangaralan ka. Ano kayang sasabihin mo? Yang itsura mong yan, pangangaralan mo ako? Pero tama po yung sinasabi ni Pablo. Ibinigay sa kanya ang full authority ng ating Panginoong Yesus. Nung sila po'y nag-usap, si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa, nasa Damascus. Nag-uusap po silang dalawa. Maraming tao sa panahon na yon, pero silang dalawa lang ang nag-uusap. Hindi po naririnig ng ibang tao ang pinag-uusapan nila. Ano po? Kasi nga po, one line lang yan. Hindi, alala nyo ba yung telepono nung araw? Yung merong party line. Kapag may kausap ka, maya-maya yung kapitbahay mo sumisingit. Hello, ako naman. Nung araw, meron kaming party line eh. Di po ba ganon? Oh. Nung araw po, walang party line kay Jesus at kay Pablo. Salamat. Salamat ni Pablo na kinasangkapan ng Panginoon
para dali sa ating mga Pilipino ang mabuting balita. Alin ang mabuting balita? Tayo po ay magipagkasundo sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, pagkasong labor, pupunta ka sa mediation. Pag sa ibang court, ano man yan, civil court, criminal court, pupunta rin po kayo sa mediation bago magdesisyon ang judge. Kailangan mahareglo kayo. Kasi po hindi biro. Kapag naglaban na kayo sa korte, habang tumatagal ang laban sa korte, pareho kayong natatalong naglalaban. Bakit po? Kada hati ng abogado nyo, kahit walang sinabi sa korte, humaten lang siya, meron na siyang bayad, pinakakain mo pa ang abogado mo. Kaya mga judge, ang gusto nilang mangyari, hanggat mahari magkasundo kayo. Ganyan din po ang gusto ng Diyos. Dito po sa isang sulat pa ni Pablo, tignan nyo po kung anong sinabi niya. Sa unang Timoteo, ganito po ang salita ni Apostol Pablo. 2:3, sabi ni Apostol Pablo, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Na nang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Ang gusto ng Diyos, malaman natin ang katotohanan. Alin po yung katotohanan? Walang iba kundi salita ng Diyos. 1:17. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun po ang gusto ng malaman ng Diyos sa mga tao. Malaman natin para tayo po ay magtamo ng kaligtasan. Sapagkat sa lahat ng nilikha o nilalang ng Diyos, tayo po ang the best, perfect creation ng Diyos. Pero nasira po ang kagandahan na niyan nang sumausaw ang dyablo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Magbuhat po noon, lahat tayong mga tao naging laruan ni Satanas. Nakikita nyo po ba yung nasa mga piyesta, yung may ganyan-ganyan, yung puppet na ginaganyan yung mga kamay? Para po tayong puppet ni Satanas. Kung anong gustong pagalawin ni Satanas sa atin, sunod-sunuran lang tayo. Pag sinabi ni Satanas, pumatay ka, papatay ka. Opo, naalala nyo pa yung mga pelikula? Anong sabi ng bida? Huwag mong itutok sa akin ng baril na yan. Baka kalabitin ni Satanas yan. Di po ba? Wala pong mabuting tulot si Satanas. Kasi po, ama siya ng kasamahan sa mundong ito. 2 Korinto 4:4. Kaya tayo pong mga tao, pinanunumbalik ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tayo bilang makasalanan, hanggat nabubuhay tayo, nandyan po ang pagkakataon na hinihintay po tayo ng Diyos. Ang problema lamang tayo. Sometimes nasabi nga ng tao, at saka na ako babalik sa Diyos. Naalala niyo po ba si Dolphy? Di po ba nagkasakit siyang maluba? Pinagagamot ni Cesar Padilla. Anong sabi ni Dolphy? Tama na. Babalik na ako sa Ama. Kasi po hindi na tumatanggap ng gamot ang katawan ni Dolphy. Kasi matanda na, mahina na ang kanyang katawan. Naalala niyo si Mike Enriquez? Gusto ng asawa niya si Baby. Gumaling pa si Mike Enriquez. Anong sabi ni Mike Enriquez bago siya mamatay? Tama na be. Okay na. Babalik na ako sa Diyos. Bubulin ka ba? Di po ba? Report lang. Kailangan pa ba dumating tayo sa puntong ganon? Na kailangan Thermos para may mainit. dumanas muna tayo ng malubhang mga sakit at saka tayo babalik sa Diyos? Hindi ba mas maganda wala tayong sakit?
at babalik na tayo sa Diyos? Bakit? Paano kung bigla kang bangungutin, kaibigan? Makakabalik ka pa ba? Paano paglabas ng iyong bahay? Bigla kang masagasaan ng sasakyan. Makakabalik ka pa ba? Hindi na. Nung nasa orthopedic po ako noong araw, siguro mga 10 taon na nakakaraan, merong isang pasyente ron. Ang sabi niya, ang nakita ko sa kanya, puro tattoo ang katawan hanggang ulo. Sabi ko, brother, halos tattoo na yung buo mong katawan. Tapos meron ko nakita ang tattoo dito sa kanyang balikat. Ang sabi niya, tinanong ko, ano bang ibig sabihin niya? Kasi hindi ko maintindihan ang sulat. Ayan, mga dasal yan para hindi ako talaban ng ganito. Hindi ako talaban ng itak, hindi ako talaban ng baril, hindi ako talaban, ano? Ganun ba ako? Bakit ka narito ngayon? Sa orthopedic ako. Paglabas ko sa pinto namin, nasagasaan yung pa ako ng jeep. Sabi ko sa kanya, brother, mukhang wala dito yan ha. Sana pinasulat mo rito, hindi ka tatablan ng gulong ng jeep. Natawa siya. Kita nyo po. Hindi daw siya tatablan ng itak. Hindi siya tatablan ng baril. Pero gulong pa lang ng jeep pala tatalab sa kanya. Ayun na, orthopedic kasi nasagasaan yung pa. Hindi natin alam ang mga mangyayari sa araw ng bukas, kaibigan. Mas maganda ngayon na. Nakapag narinig mo ang mensahe ng Diyos, magbalik loob na po kayo sa Diyos. Kausapin niyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong panalangin. Pumasok po kayo sa bahay niyo, sa kwarto ninyo. Confess your sin. Sa ganun patatawarin ka ng Diyos, kaibigan. Panguli, anong sabi ni Juan? Unang 1:9. Sabi ni Juan, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y matuwid. Kaya nga righteous God ang mali, ang humingi ng tawad, pinatatawad. Ganon po ang Diyos, righteous God siya, matuwid na Diyos. Pero kung ikaw mismo magpahandoy-handoy ka pa, baka habutin ka ng bagyong andoy, kaibigan. Wag. Pagdating sa Diyos, magmabilis po kayo. Sapagkat ang Diyos ay handang magpatawad anumang oras. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Salamat, meron kang Pablong ginamit, kinasangkapan, upang mangaral sa mga kahintilan. At kami pong mga Pilipino ay mga lahi ng mga hintil, na lahing makasalanan. Kaya sabi ni Pablo, magipagkasundo kayo sa Diyos. Kasi po kami mga hintil ay makasalanan na tao. Salamat, mayroong Pablong nagtuturo sa amin. Mayroong nagpapahalala sa amin habang nabubuhay kami. Makipagkasundo na kami sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At gayon din ang mga nanonood ng video ito. Kung hindi pa po humahayo sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang po pwedeng magpabago sa sino mang tao. Kami pong mga tao, wala po kaming kapangyarihan magbago. Marami na po kami mga sinasabi na kami po ay magbabago. Pero anong nasasabi ng mga tao? Ikaw magbabago ka? Walang kapangyarihan ng tao para magbago. Pero sa iyo po, Panginoon Diyos, kaya mo po kaming baguhin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Every Saturday, nandito po tayo sa Barangay 96, Sonid, District 1, Tondo, Manila,
upang magdala ng mabuting balita ng salita ng Diyos. God bless us all. Thank you for watching. Bye-bye na po, sister. Ayan.